Samantala, ipinaalala ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang kapayapaan sa Southeast Asia ay nabuo sa pamagitan ng patuloy na dialogo, paggalang at pagpapairal sa rule of law. Yan ang kanyang naging payag sa paglulunsad ng Kamara sa 47th ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Si Vel Custodio sa report. Inilunsad ng House of Representatives ang Presidency ng Pilipinas sa 47th ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Isinusulong nito ang pagpapaigting sa kooperasyon, parliamentary diplomacy at maunlad na hinaharap ng ASEAN. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang launching ng AIPA na may temang Parliament Securing a Peaceful, Prosperous and People-Centered ASEAN. Sa talumpati ni House Speaker Boji D, binigyang diin niya na ang matibay na komunidad ay nakasalalay sa mapagkakatiwalaang batas, matibay na institusyon at mga leader na naghahatid ng konkretong resulta. Kasabay ng paggunita sa ika-50 taon ng Treaty of Amenity and Cooperation, ipinaalala ni Speaker D na ang kapayapaan sa rehiyon ay nabubuo sa pamamagitan ng dialogo, paggalang at rule of law. Trust grows when laws are clear and when resources are directed where they matter most. This is how parliaments secure peace, support prosperity, and keep people at the center of policy. Principles that will guide our AIPA presidency. This direction is fully aligned with the commitment articulated by the President Ferdinand Marcos Jr. during the Fin de Honor last Friday. As ASEAN Chair this year, the President reaffirmed our resolve to deepen dialogue and enhance cooperation on regional security and economic integration, not as ends in themselves, but as means to improve lives and build resilience across ASEAN and among our global partners. At the same time, he emphasized that regional cooperation must remain people-centered, ensuring that its benefits are felt most by our citizens, especially the most vulnerable. Tinutulungan din ng AIPA ang kooperasyon ng mga bansa sa pagtugon ng mga issue tulad ng maritime security, transnational crime, cyber threats at disinformation. Binigyan diin din ang kahalagahan ng inclusivity kasabay ng pagtanggap sa Timor-Leste bilang bagong kasapi ng ASEAN. Ayon naman kay House Special Committee on ASEAN Affairs Senior Vice Chairperson Rachel Arenas, layo ng AIPA Presidency ng Pilipinas na isulong ang economic integration sa pamamagitan ng pagpapalakas ng trade and investment linkages, pagpapaunlad sa digital transformation at innovation. Kasama na rito ang responsable at etikal na pamamahala sa mga makabagong teknolohiya, kagaya ng artificial intelligence. Kabilang pa sa isinusulong ay ang creative economy, katuwang ang micro, small and medium enterprises o MSME at inclusive growth. Magsama-sama tayo, let's act together upang bumuo ng iisang AIPA to build one AIPA tungo sa bagong bukas toward a new tomorrow. Samantala, nagsagawa naman ang courtesy call kay Speaker Boji D si AIPA Secretary General Dr. Chem Widya at ang mga ambassadors at kinatuwa ng ASEAN na present din sa opisyal na paglulunsad ng AIPA. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.